You have been given the Senate Committee on Health and Demography. Oo. Kayo naman po, ano pong mga plano po ninyo? I mean, we're coming from, I guess, yung all this talk about the DOH budget being, the subsidy being scrapped, no? Ano po mga pagbabago ang hinahabol po ninyo? Babalikan namin yung kinuhang so-called excess funds ng PhilHealth kasi yan talaga by law ay nasa kamay dapat ng PhilHealth para sa kanyang mga miyembro. Imagine katakataka ngayong taon na zero ang PhilHealth, diba? Walang nakuha. Mula sa dapat sana 69.8 billion hanggang 74.4 billion pesos mula sa Syntax para sa implementasyon ng Universal Healthcare Law. Babalikan po namin kasi maling-maling ginawa yun last year at dapat ibalik talaga sa PhilHealth. If you can tell, Ms. Gretchen, excited akong simulan ng trabaho bilang chairperson ulit ng Senate Committee on Health. In fact, hinanda na akong agenda para sa first 100 days. Okay, isa doon. Reklamo sa opisina ko regarding yung service sa public hospitals. Ang gagawin kong aksyon ay random visit para marinig yung mga hinaing ng mga pasyente, mga doktor, mga hospital administrators. Halimbawa, tungkol sa zero balance billing or tungkol dun sa maisip, yung subsidy para sa ating indigent patients. If you recall, nagkaroon ng viral Facebook post tungkol sa East Avenue Medical Center. Ang nangyari doon, yung sumbong ay pagkuha ng dugo, hindi daw magawa ng maayos. Tapos kinailangan pa niyang kumuha ng wheelchair para sa tatay niya na kalaunan, namatay pa. Sisilipin din ngayon ng Committee on Health yung zero balance billing implementation. Kaugnay ng DOH law, sisilipin namin yung powers ng Department of Health para sila yung magtakda ng bed capacity ng mga ospital. Gagawin din namin mas sustainable at universal, yung zero balance billing. Halimbawa, dapat kasi, Ms. Gretchen, yung zero balance billing, pinapairal talaga sa lahat ng public hospitals at health facilities. Of course, kahit may zero balance billing, hindi ibig sabihin na malapit na yung full implementation ng universal healthcare. Marami pang problema ang lumalabas na aming sisilipin, tulad ng bed capacity ratio o yung kakulangan ng DOH retained hospitals o the fact na wala pang universal coverage. Titingnan din ng Committee on Health kung kailangan pa ang public audit yan sa maisip, at yung zero balance billing by Commission on Audit. Pati kung legitimate ba yung claims at ano ba yung kalidad ng nakuhang serbisyo ng ating mga pasyente at mamamayan. Kasi nakakagaan man yung maisip, kulang siya, kinakapos pa rin, Gusto natin i-streamline na ang mga health assistance program. Kasi kung ganito, baka sakaling, ma-address ang mga issue. Gaya ng, imagine, pagtanggi ng mga doktor sa mga guarantee letter para sa kanilang professional fees. Di ba dapat covered yon? O pati na rin yung di umano'y fixers at scammers sa maisip at saka sa zero balance billing. Tututukan ko rin yung mga sumbong tungkol sa anti-hospital deposit law at anti-hospital detention bill. Imagine, may mga reklamo pa rin na hindi pinapalabas ng mga ospital ang mga pasyente, kanilang mga bantay. O kaya di nire-release ang labi ng pasyente dahil hindi makapagbayad. O bahala ko rin simulan yung mga pagdilig tungkol sa mga barangay health centers para masigurado na tunay na abot kamay ng lahat ang pagpapagamot. Gusto ko rin itulak ang isa sa mga happy bills tungkol sa pagtatayo ng Philippine Geriatric Center na isang specialty hospital para sa mga senior citizens. At syempre, patuloy ang pag-aaral ng aking opisina kung paano mas mapapabuti ang kalagayan ng mga healthcare workers natin sa lahat ng public at private hospitals. Tututukan din natin ang iba pang pansala patungkol sa pagtatayo ng ospital para sa mga OFWs. Pati na rin ang mga panukala tungkol sa tuberculosis, autism, at mental health. So, Gretchen, lahat ng ito
ay tungo sa pagtupad ng pangarap natin na magka-universal healthcare. And of course, kaugnay niya, i-convene ko rin ang Congressional Oversight Committee on Universal Healthcare. So, yan yung mga plano ko para sa Committee on Health moving forward. I'm very, very excited. I can feel it definitely. Okay. Is that the reason why you declined the Blue Ribbon Committee chairmanship? Oh, nag-usap naman kami tungkol dyan at ang consensus naman talaga namin, si Senator Ping ang mag-chair sa Blue Ribbon. And yes, I'm very happy to chair the Committee on Health again after 9 years. Okay, welcome back. Congratulations on Thank that. you. And can't wait to Salamat. see the developments that you mentioned Yes. para mapatibay pa Okay. natin implementasyon ng Universal Healthcare Law.